Ang ulan sa Maynila ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa payat na balikat ni Teresita. Sa ilalim ng gutay-gutay na lona ng kanyang munting kariton ng kamote, nanginginig ang kanyang mga daliri habang binibilang ang mga basang barya. 15 piso, kulang pa ng 5 para mabili ang pinakamaliit na hiwa ng cake sa bakery sa kanto. Huminga siya ng malalim at ang bawat langhap ng malamig na hangin ay nagdadala ng pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Amoy uling, amoy basang semento, at ang malansang amoy ng estero, iyon ang halimuyak ng kanyang buhay. Inay, okay lang po. Huwag na tayo bumili ng cake. Masarap naman po ang kamote na nilagyan ng asukal. Bulong ng 7 taong gulang na si Hope. Ang bata ay nakasilong sa ilalim ng isang sako, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa pag-asa. Kumirot ang puso ni Tessa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Birthday mo ngayon, anak. Gusto ni inay na makatikim ka ng matamis. Kahit isang kurot lang. Eksaktong sandaling iyon, isang itim na sasakyan, makintab at tila ginto sa gitna ng kadiliman, ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang kariton. Ang buga ng init mula sa makina nito ay pansamantalang nagpaalis sa ginaw. Ngunit ang karangyaang dala nito ay lalong nagparamdam kay Tessa kung gaano siya kaliit. Bumukas ang pinto. Isang sapatos na balat, itim at walang bahid ng putik ang tumapak sa maruming kalsada. Lumabas ang isang lalaki sa ilalim ng malaking payong na hawak ng kanyang driver. Ang bango niya, isang amoy ng mamahaling sandalwood at tagumpay, ay tila sumasakal sa amoy ng usok ng kamote ni Tessa. Isang bag ng kamote, saad ng lalaki. Ang boses niya ay malalim, baritono at pamilyar, na tila isang awiting pilit ng kinalimutan ni Tessa sa loob ng maraming taon. Napatigagal si Tessa. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Ang hiya ay tila malapot na putik na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Habang mabilis na isinisilid ang mga mainit na kamote sa brown paper bag, ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at itim ng uling ay lalong nagmukhang marumi sa harap ng lalaking ito. "How much?" tanong ni Micah. Hindi niya tinitingnan ang mukha ng babaeng nakayuko. Ang atensyon niya ay nasa screen ng kanyang mamahaling cellphone. 20 pesos po, sir. Pabulong na sagot ni Tessa. Pilit na binabago ang tono ng boses. Naglabas si Micah ng 1,000 piso mula sa kanyang wallet. Keep the change. Pero sir, wala po akong panukli sa ganito kalaki. I said keep it. Just feed your kid or something. Putol ni Micah. Ang kanyang boses ay puno ng malamig na awa na mas masakit pa kaysa sa sampal. Para sa kanya, ang 1,000 piso ay barya lang na itatapon upang mapatahimik ang kanyang konsensya sa nakitang bata sa ulan. Sa sandaling iyon, iniabot ni Hope ang supot ng kamote. "Thank you po, sir." Nang kukunin na ni Micah ang supot, humangin ng malakas. Ang suot na manipis na jacket ni Hope ay naitulak ng hangin at doon, sa ilalim ng liwanag ng poste ng ilaw, ay kuminang ang isang lumang kuwintas na ginto sa leeg ng bata. Isang maliit na pendant na hugis puso na may gas-gas sa gilid. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Mika. Ang kanyang kamay ay napatigil sa ere. Ang lamig ng ulan ay tila naging yelo sa kanyang mga ugat. Iyon ang kwintas na iniwan niya sa isang babae, 7 taon na ang nakakaraan. Ang babaeng pinangakuan niya ng langit, ngunit iniwan niya sa impyerno dahil sa takot sa kanyang pamilya. Saan? Saan galing ang kwintas na yan? Garalgal ang boses ni Micah. Mabilis na hinila ni Tessa si Hope sa likod niya. "Kuwintas lang ito na napulot namin sa basura, sir. Pasensya na po, kailangan na naming umalis." "Tessa?" Mahina at puno ng pag-aalinlangang tawag ni Micah. Tumingala si Tessa at sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang hitsura ni Tessa, ang mga lamat sa kanyang balat, ang pagod sa kanyang mga mata,
at ang basang-basang damit na nakadikit sa kanyang payat na katawan ay isang malupit na sampal sa malinis at marangyang buhay ni Micah. Habang si Mika ay nagniningning sa ilalim ng payong, si Tessa ay unti-unting nilalamon ng dilim ng gabi. Hawak ang 1,000 piso na parang isang sumpa kaysa sa biyaya. Wala rito ang hinahanap mo, Mika. Matagal na siyang namatay sa gutom. Wika ni Tessa bago itulak ang kanyang kariton palayo sa liwanag ng sasakyan. Iniwan ng lalaking dati ay kanyang mundo, na ngayon ay isa na lamang estranghero na nag-abot ng limos. Ang loob ng marangyang SUV ni Micah ay balot ng katahimikan. Isang katahimikang kasing lamig ng buga ng aircon na humahalik sa kanyang balat. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagyong mas malakas pa kaysa sa ulan sa labas. Amoy leather at mamahaling pabango ang paligid, ngunit ang tanging nanunuot sa kanyang ilong ay ang amoy ng usok at basang kalsada mula sa babaeng yon. Paulo, tawag niya sa kanyang assistant. Ang boses niya ay gumaralgal, hindi maitago ang panginginig. Yes, sir? I want everything. Lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng yon. Ngayon din. Inihagis ni Micah ang kanyang cellphone sa dashboard. Ang imahe ng batang may gintong kuwintas ay tila nakaukit na sa kanyang mga retina. 7 taon. 7 taon niyang pinaniwala ang sarili na maayos ang buhay ni Tessa matapos siyang piliting lumayo ng kanyang ina. Ang akala niya, ang perang iniwan niya noon ay sapat na para sa isang bagong simula. Ngunit ang nakita niya kanina, ang mga kamay na kasing aspalto ng kalsada at ang mga matang tila na wala na ng ningning, ay isang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Habang sa kabilang dako ng lungsod, sa isang eskinita na tila nakalimutan na ng Diyos, itinutulak ni Tessa ang kanyang kariton sa gitna ng baha. Ang gulong nito ay pilit na kumakapit sa madulas na putik. Bawat hakbang ay isang parusa sa kanyang nanghihinang puso. Pagdating sa kanilang barong-barong, ang bubong na gawa sa pinagtagni-tagning yero at lona ay tumutulo na parang umiiyak. Inilapag ni Tessa ang 1,000 piso sa ibabaw ng munting lamesa. Ang perang yon na dapat sana ay sagot sa kanilang gutom sa loob ng 1 linggo ay tila isang lason sa kanyang paningin. Inay, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Hope habang hinuhubad ang kanyang basang sapatos. Mabilis na pinunasan ni Tessa ang kanyang pisngig gamit ang laylayan ng kanyang suot. Wala ito, anak. Napuwing lang si inay sa usok. Kinuha ni Tessa ang isang maliit na bote ng white flour mula sa munting estante. Ipinahid niya ang matapang at malamig na langis sa kanyang dibdib. Sinusubukang pakalmahin ang pintig ng kanyang puso na tila isang ibong nagpupumiglas sa hawla. Ang amoy ng menthol ay humalo sa amoy ng basang kahoy at amoy ng kahirapan. Biglang naalala ni Tessa ang bango ni Micah kanina. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng mga gabing nangangarap sila sa ilalim ng mga bituin, noong wala pa silang pakialam sa agwat ng kanilang mundo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanya. Ang bango ni Micah ay amoy ng kalayaan, samantalang ang amoy niya ngayon ay amoy ng pakikipagsapalaran para mabuhay. Happy birthday, Hope! Bulong niya habang inihahain ang isang pirasong kamote na hinati niya sa gitna. Nilagyan ng kaunting asukal sa ibabaw para magmukhang espesyal. Salamat po, inay. Basta kasama ko kayo, kahit anong pagkain ay masarap. Sagot ng bata, sabay hawak sa kanyang kuwintas. Sabi niyo po, ang kuwintas na ito ay galing sa isang anghel. Anghel din po ba yung lalaki kanina? Napako ang tingin ni Tessa sa munting pendant. Hindi, anak. Ang lalaking yon. Siya ang dahilan kung bakit kailangan nating maging matatag. Makalipas ang 2 oras, sa loob ng kanyang penthouse, binabasa ni Mika ang paunang ulat ni Paulo. Bawat salita sa papel ay tila isang saksak sa kanyang dangal. Teresita Morales. Walang permanenteng trabaho. Nakatira sa Zone 4, Tondo. May sakit sa puso.
Kinuha ni Micah ang isang envelope na kasama ng ulat. Doon ay may isang litratong kinuha ni Paulo kanina bago sila umalis. Iyon ang sandaling tumalikod na si Tessa. Sa anino ng gabi, makikita si Tessa na nakayuko. Pinupulot mula sa putikan ang isang maliit na balot ng cake na nahulog sa kalsada. Ang cake na binili niya gamit ang barya ni Micah na aksidenteng nabitawan sa gulat. Dahan-dahang napaupo si Mika sa kanyang swivel chair. Ang 1,000 pisong ibinigay niya ay hindi nakabili ng kaligayahan para sa mag-ina. Sa halip, dahil sa kanya, ang tanging regalong pinaghirapan ni Tessa ay nauwi sa putikan. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula kay Valeria, ang kanyang fiancé. Sweetheart, the wedding coordinator is here. We need to choose the flower arrangements. Don't be late, okay? I love you. Tumingin si Micah sa bintana, kung saan ang ulan ay patuloy na humahampas sa salamin. Sa pagitan ng marangyang kasal na naghihintay sa kanya at ng babaeng pinulot ang cake sa putikan, naramdaman ni Mika ang isang malupit na katotohanan. Ang kanyang buong buhay ay isang napakagandang kasinungalingan. Ang sikat ng araw sa Maynila ay hindi nagdadala ng pag-asa, kundi lalong nagpapakita ng bawat lamat sa pader ng Zone 4. Amoy sunog na asukal at uling ang paligid. Ang pamilyar na halimuyak ng kabuhayan ni Tessa. Habang maingat niyang inaayos ang mga dilaw na kamote sa ibabaw ng nagbabagang uling, isang puting sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa masikip na iskinita. Ang kintab nito ay tila isang malaking insulto sa mga barong-barong na gawa sa tagpi-tagping yero. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng tila diretsong galing sa pahina ng isang fashion magazine. Si Valeria Montenegro. Ang kanyang puting bestidang sutla ay walang kahit isang lukot at ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay mabilis na pumatay sa amoy ng usok ni Tessa. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos na may mataas na takong ay tila isang saksak sa maruming semento. So you are Teresita, wika ni Valeria habang diring-diri na tinitingnan ng paligid. Naglabas siya ng isang puting panyo at itinakip sa kanyang ilong. I've heard so much about your kamote. Napatigil si Tessa sa pagpaypay. Ang hiya ay muling gumapang sa kanyang dibdib, ngunit pilit niyang pinatigas ang kanyang tindig. Sino po sila? At ano po ang kailangan niyo sa akin? I'm Valeria, Micah's fiancé, sagot ng babae. Ang boses ay matamis ngunit malamig gaya ng yelo. Actually, I came here to help. Balita ko kasi, hirap na hirap ka raw. And as Micah's future wife, I feel it's my duty to take care of his past mistakes. Kumuha si Valeria ng 5,000 piso mula sa kanyang designer bag at inilapag ito sa ibabaw ng maruming lamesa ng kariton ni Tessa, sa tabi mismo ng mga kamoteng tila nilalamon ng abo. I'll buy everything. Pakyawin ko na lahat ng paninda mo para naman makapag-rest ka na at ang anak mo. Poor child, she deserves a better life than selling roots in the street. Don't you think? Nanginginig ang mga kamay ni Tessa, hindi sa takot, kundi sa nag-aalab na galit na pilit niyang ikinukubli. Hindi po binibenta ang dignidad ko, ma'am. Kung gusto niyo ng kamote, 20 pesos lang ang isang supot. Hindi ko kailangan ng limos niyo. Ngumiti si Valeria. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. You're proud. I like that. Pero Teresita, let's be realistic. You're sick. May sakit ka sa puso, di ba? Isang ubo mo na lang. Paano na si Hope? Do you really want her to grow up in this smell of trash and charcoal? Lumapit si Valeria ng bahagya, sapat na para maamoy ni Tessa ang mapang-aping halimuyak ng tagumpay nito. Be a good person, Teresita. Huwag mong sirain ang pamilyang pinaplano namin ni Micah. I'm pregnant. Magkakaroon na si Micah ng tunay na pamilya, isang pamilyang marangal, at hindi ikakahiya ng lipunan. Huwag ka nang umasa sa utang na loob na 7 taon na ang nakalipas. Tila tumigil ang paghinga ni Tessa sa narinig. Ang balitang buntis si Valeria ay parang isang mabigat na batong dumagan sa kanyang may sakit na puso. Huwag kang mag-alala.
Dagdag ni Valeria habang kinukuha ang isang supot ng kamote gamit ang dulo ng kanyang mga daliri. Tila ba ito ay may nakakahawang sakit? I will make sure Mika forgets you completely. Para na rin ito sa ikabubuti ng anak mo. Tumalikod na si Valeria at dahan-dahang naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Bago siya sumakay, binitiwan niya ang supot ng kamote na binili niya. Bumagsak ang mga ito sa putikan. Ang kulay dilaw na laman ay nadumihan ng itim na tubig kanal. Keep the money, Teresita. Consider it a tip for staying away. Mas mabuti nang maging mahirap na may kaunting pera kaysa maging mahirap na walang delikadesa. Ang huling parinig ni Valeria bago sumara ang pinto ng sasakyan at mabilis itong humarurot paalis. Nag-iiwan ng usok na humalo sa abo ng kariton ni Tessa. Naiwang nakatayo si Tessa sa gitna ng eskinita. Ang 5,000 piso ay nilipad ng hangin at lumubog sa basang lupa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa pagkain, kundi tungkol sa karapatan ng kanyang anak na hindi mabura sa mundo ng lalaking minahal niya. Ang silid ng laboratorio ay balot ng kaputian, isang uri ng kaputiang nakakasilaw at walang buhay. Amoy gamot, amoy alkohol, at amoy ng katotohanang pilit itinatago sa ilalim ng mga makinang hindi nagsisinungaling. Sa gitna ng malamig na mesa, isang pirasong papel ang nakalatag. Malutong ang bawat kanto nito, tila isang talim na handang humiwa sa kung anong natitirang katinuan ni Mika. 79%. Isang numero na tumapos sa lahat ng pag-aalinlangan, ngunit nag-umpisa sa isang panibagong impyerno ng pagsisisi. Sir, confirm po. Siya po ang anak niyo, pabulong na wika ni Paulo. Ngunit ang boses ng kanyang assistant ay tila galing sa ilalim ng tubig, malabo at malayo. Hinawakan ni Micah ang papel. Ang lamig nito ay gumapang sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang puso. Naalala niya ang bawat gabi ng kanyang karangyaan, ang mga steak na nagkakahalaga ng libo-libo, ang mga alak na tila tubig lang kung gastusin, habang ang sarili niyang dugo at laman ay nagtitiis sa gutom sa ilalim ng tumutulong bubong. Hating gabi na nang marating ni Mika ang Zone 4. Ang kanyang SUV ay tila isang dambuhalang dayuhan sa gitna ng makitid na eskinita. Patay na ang karamihan sa mga ilaw, maliban sa isang munting liwanag na nagmumula sa isang pamilyar na pwesto. Amoy sunog na plastik, amoy ng estero, at ang matapang na usok ng uling na tila nanunuot sa bawat butas ng balat. Iyon ang hanging nilalanghap ni Hope gabi-gabi. Mula sa malayo, nakita ni Micah si Tessa. Nakaupo ito sa isang maliit na bangkito, nakaharap sa nagbabagang uling. Ang kanyang payat na katawan ay tila anino na lamang na gumagalaw. Humahawak siya sa kanyang dibdib habang ang kabilang kamay ay patuloy na nagpapaypay. Biglang napatigil si Tessa. Ang kanyang balikat ay nayanig sa isang malalim at tuyong ubo. Walang tunog na lumabas sa bibig ni Micah, ngunit ramdam niya ang bawat sakit ng paghinga ni Tessa. Nakita niya kung paano napasandal ang babae sa dingding na yero. Ang mga mata ay nakapikit ng mariin, pilit na kumakapit sa malay na unti-unti nang bumibitaw. Inay? Isang maliit na tinig ang bumasag sa katahimikan. Lumabas si Hope mula sa loob ng barong-barong. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang suot na damit ay may mga tagpi. Inay, pasok na po kayo. Malamig na po dito. Sandali na lang, anak. Kailangan pa nating itabi itong mga uling. Garalgal ang boses ni Tessa, isang boses na tila hinugot mula sa hukay ng pagod. Hindi na nakapagpigil si Mika. Ang kanyang mga paa, na nakasuot ng sapatos na balat na nagkakahalaga ng sweldo ng isang manggagawa sa loob ng 1 taon, ay tumapak sa malapot na putik ng eskinita. Hindi niya inalintana ang dumi. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat ng 7 taong pagkukulang. Nang marinig ni Tessa ang mga yapak, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang liwanag ng nagbabagang uling ay tumama sa mukha ni Mika.
nagpapakita ng isang ekspresyong puno ng pait at pagsisisi. Bakit ka narito? Mahinang tanong ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay walang galit, kundi isang uri ng pagod na mas nakakatakot kaysa sa puot. Hindi ba malinaw ang sinabi ko noon? Wala kang puwang sa buhay namin. Hindi sumagot si Mika. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Tessa sa gitna ng maruming kalsada. Ang kanyang mga tuhod ay bumaon sa basang lupa. Tessa, I'm sorry, bulong niya. Ang boses niya ay basag, tila isang basong nahulog sa semento. I'm sorry? Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong labi ni Tessa. Ngayon ka hihingi ng tawad. Ngayong nakikita mo kaming ganito? 7 taon, Mika. 7 taon kaming namuhay sa dilim habang nagniningning ka sa Toremo. Inay, sino po siya? Tanong ni Hope. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa laylayan ng damit ni Tessa. Tumingin ang bata kay Micah at sa mga mata nito, nakita ni Micah ang kanyang sariling refleksyon. Isang refleksyon ng isang taong may lahat ng yaman sa mundo pero walang kwentang ama. Siya. Bago pa matapos ni Tessa ang sasabihin, ang kanyang katawan ay biglang nanghina. Ang paypay na hawak niya ay nahulog sa apoy. Mabilis na tinupok ng init. Ang kanyang mga mata ay tumirik at ang kanyang katawan ay bumagsak patungo sa malamig na semento. Tessa! Sigaw ni Mika habang mabilis na sinalo ang babae. Ang balat ni Tessa ay kasing lamig ng ulan, ngunit ang kanyang hininga ay mainit at mabilis. Sa sandaling iyon, ang amoy ng usok at uling ay tila naging amoy ng kamatayan para kay Mika. Binuhat niya si Tessa, hindi alintana ang itim ng uling na kumapit sa kanyang puting polo. Hope, anak, sumama ka sa akin. Utos ni Mika habang patakbong tinungo ang kanyang sasakyan. Habang karga niya ang walang malay na si Tessa, isang bagay lamang ang nasa isip ni Mika. Ang 99% sa papel ay walang kwenta kung ang natitirang 1% ng buhay ni Tessa ay tuluyan ng mawala dahil sa kanyang huling pagdating. Ang puting kisame ng pribadong silid sa ospital ay tila isang malawak at walang hanggang disyerto. Amoy antiseptic, amoy floor wax, at ang nakakabinging lamig ng aircon na tila sumisipsip sa natitirang init ng katawan ni Tessa. Sa loob ng silid na ito, ang bawat gamit ay nagniningning sa karangyaan, mula sa malambot na kama hanggang sa mga makinang dahan-dahang gumagawa ng tunog ng regular na pagtibok na nagpapatunay na ang kanyang puso ay pilit pa ring lumalaban. Nasa gilid ng kama si Mika. Ang kanyang mamahaling puting polo ay puno ng itim na mantsa ng uling at dumi mula sa kariton ni Tessa. Hindi siya nagpalit. Hindi siya umalis. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa maputlang mukha ng babaeng minsan niyang iniwan sa gitna ng ulan. Dahan-dahang idinilat ni Tessa ang kanyang mga mata. Ang unang naramdaman niya ay ang sobrang lambot ng sapin ng kama. Isang lambot na hindi pamilyar sa kanyang likod na sanay sa matitigas na tabla at manipis na banig. Nang makita niya si Mika, ang unang pumasok sa kanyang isip ay hindi pasasalamat, kundi ang matinding bigat ng hiya. Nasaan ako? Paos na tanong ni Tessa. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang bawat galaw niya ay tila hinihila ng mga tubong nakakabit sa kanyang mga kamay. Nasa ospital ka, Tessa. Ligtas ka na. Mabilis na sagot ni Mika. Tangkang hahawakan ang kanyang kamay, ngunit mabilis itong iniwas ni Tessa. Magkano? Tanong ni Tessa. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Magkano ang halaga ng silid na ito? Ang mga gamot na ito? Micah, hindi ko ito mababayaran. Alam mo yan. Hindi mo kailangang bayaran ng kahit ano, Tessa. Ako ang bahala sa lahat. I'll hire the best doctors, the best surgeons. At pagkatapos, putol ni Tessa, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa gitna ng panghihina. Pagkatapos mong bayaran ng lahat, ano ang susunod? Kukunin mo si Hope? Bibilihin mo ang katahimikan ko? Mika, ang perang ito, ang karangyaang ito,
para itong lason sa akin. Bawat patak ng gamot na binabayaran mo ay tila nagpapaalala sa akin kung gaano ako kawalang kwenta bilang ina dahil kailangan ko ang limos mo para mabuhay. Kinuha ni Micah ang isang tsekeng nakahanda sa ibabaw ng mesa. Tessa, please, isipin mo si Hope. Isipin mo ang anak natin. Huwag mong pairalin ang pride mo sa gitna ng panganib. Anak natin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Tessa. Ngayon ay anak natin na siya. Noong wala kaming makain, noong naglalakad siya sa baha, para lang makabenta ng 3 pirasong kamote, nasaan ang pagiging ama mo? Ang hiya na nararamdaman ko ngayon ay hindi dahil mahirap ako, Mika, kundi dahil ang taong bumasag sa buhay ko, ang siya ring nagkukunwaring magbubuo nito gamit ang pera. Sa sulok ng silid, nakaupo si Hope sa isang malambot na sofa, yakap ang kanyang mga tuhod. Nakatingin siya sa isang malaking teddy bear na binili ni Micah, isang laruang mas malaki pa sa kanya, na ang halaga ay sapat na para pakainin sila sa loob ng 1 buwan. Ngunit hindi ito tinitingnan ng bata. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang ina. Inay, uwi na tayo, bulong ni Hope. Ayaw ko po dito, masyadong malamig. Gusto ko na po sa bahay natin. Ang salitang bahay ay tila isang kutsilyong sumaksak sa dibdib ni Mika. Ang bahay na tinutukoy ng bata ay isang barong-barong na gawa sa basura. Ngunit doon niya nararamdaman ang tunay na init. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Hindi ito nurse o doktor. Isang matandang babae na may suot na perlas at tila may dalang sariling hangin ng kapangyarihan ang pumasok. Si Doña Estrella Montenegro, ang ina ni Valeria. So, ito pala ang pinagkakaabalahan mo, Mika. Wika ni Doña Estrella. Ang boses ay parang kalansing ng pilak. Tiningnan niya si Tessa mula ulo hanggang paa. Isang tinging tila naghahanap ng dumi sa isang mamahaling museum. Nag-aaksaya ka ng oras sa mga taong hindi naman nabibilang sa mundo natin. Habang ikaw ay narito, ang fiancé mo ay umiiyak sa bahay. Umalis ho kayo rito, Doña Estrella. Malamig na utos ni Micah. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Aalis ako. Pero bago yon, baka gusto mong malaman na ang Zone 4 ay kasama sa redevelopment plan ng kumpanya natin. Kaninang umaga lang, sinimulan na ang demolisyon. Ang bahay na sinasabi ng batang yan, wala na yun, Mika. Naging abo na kasama ng mga pangarap ng mga taong naninirahan doon. Nabitawan ni Tessa ang baso ng tubig na nasa tabi niya. Walang basag na tunog, ngunit ang tubig ay dahan-dahang kumalat sa sahig. Tila ang mga luhang hindi niya mailabas. Ang tanging kanlungan nila, ang tanging lugar kung saan sila malaya, ay winasak na ng mga taong akala ay pera ang sagot sa lahat. Wala na ang kariton ko. Bulong ni Tessa, ang kanyang boses ay tila isang hiningang naglalaho. Ang mga gamit namin, ang mga alaala ni Hope. Tumingin si Doña Estrella kay Tessa. Ang kanyang muka ay walang bakas ng awa. Consider it a favor, Teresita. Ngayon, wala ka nang babalikan. Wala ka nang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang kung anong ibibigay namin sa iyo. At sa mundong ito, kami ang gumagawa ng batas. Ang amoy ng antiseptic sa loob ng silid ay tila lalong tumapang, nanunuot sa ilong ni Tessa hanggang sa maramdaman niya ang pagkahilo. Ang bawat salitang binitawan ni Doña Estrella ay tila isang dambuhalang maso na dumurog sa huling kuta ng kanyang pagkatao. Ang Zone 4, ang maruming eskinita, ang tumutulong bubong, ang munting sulok kung saan niya pinatutulog si Hope sa gitna ng init at lamig, ay wala na. Ang kanyang kariton, ang tanging sandata niya para mabuhay, ay naging abo na sa ilalim ng mga dambuhalang makina ng kumpanya ni Mika. Wala na lahat. Bulong ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Hindi siya umiiyak. Ang sobrang sakit ay hindi na nadadaan sa luha. Ito ay isang uri ng paninigas ng buong katawan. Tila ang kanyang dugo ay unti-unti nang nagiging yelo. Tessa,
Hindi ko alam. I didn't order the demolition today. Mabilis na wika ni Micah. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Humakbang siya palapit. Tangkang hahawakan ang nanginginig na balikat ni Tessa. Huwag mo akong hawakan. Ang sigaw ni Tessa ay hindi malakas, ngunit puno ito ng puot na nagpatahimik sa buong silid. Hindi mo alam. Micah, ikaw ang may-ari ng kumpanyang yon. Ang bawat sentimo na ibinabayad mo sa ospital na ito ay galing sa lupang kinuha niyo sa amin. Ang bawat gamot na pumapasok sa ugat ko ay amoy ng pawis at dugo ng mga taong dinurog niyo. Tumingin si Tessa kay Doña Estrella na nakatayo pa rin sa pinto, tila isang reyna na nanonood ng isang trahedya sa teatro. Nakuha niyo na ang lahat, di ba? Wala na kaming matitirhan, wala na kaming hanapbuhay. Ano pa ang gusto niyo? Ang buhay ko? Kunin niyo na rin. Huwag niyo lang saktan ang anak ko. Inay, natatakot po ako. Lumapit si Hope kay Tessa. Ang maliliit niyang kamay ay nanginginig habang nakakapit sa maputing kumot ng ospital. Ang bata ay tumingin kay Micah. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kuryosidad ay napalitan ng takot. Sir, bakit niyo po sinira ang bahay namin? Nandoon po yung luma kong manika. Nandoon po yung mga gamit ni inay. Hindi makasagot si Mika. Ang bawat salita ng bata ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang konsensya. Sa gitna ng karangyaan ng silid na ito, naramdaman niya ang matinding kahihiyan. Siya ang hari sa toring ito, ngunit siya rin ang halimaw na sumira sa munting paraiso ng sarili niyang anak. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso, habang tinitingnan ng monitor ng mga makinang nakakabit kay Tessa. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng makina ay tila isang babala. Mr. Okoro, we need to talk outside. Now. Saad ng doktor. Dito niyo sabihin. Matigas na utos ni Tessa. Buhay ko ito. Karapatan kong malaman kung gaano pa katagal bago ako tuluyang bumitaw. Nag-aalangan ang doktor bago tumingin kay Micah. Ang kondisyon ni Miss Morales ay lumalala. Ang pagkabigla at stress ay nagdulot ng matinding pressure sa kanyang puso. We found a severe blockage. She needs a heart surgery immediately. If not, she won't last another week. Ang katahimikan sa silid ay tila isang mabigat na kumot. Ang presyo ng operasyon ay halagang hindi man lang maabot ng imahinasyon ni Tessa. Gawin niyo ang lahat. I'll pay double, triple, kahit magkano? Mabilis na sagot ni Micah. Ngumiti ng mapait si Tessa. Ayan ka na naman, Mika. Pera na naman. Ang tingin mo ba sa lahat ng bagay ay may presyo? Ang operasyong iyan? Galing din ba sa perang kinita nyo sa pagdurog sa Zone 4? Ayaw ko. Mas pipiliin kong manatiling tapat sa sarili ko kaysa mabuhay na may utang na loob sa taong sumira sa mga pangarap ko. Teresita, huwag mong isugal ang sarili mo. Delikado ang ginagawa mo. Sigaw ni Mika, tuluyan nang nawawala ang kanyang pagpipigil. Matagal na akong nawala, Micah. Mahina, ngunit matatag na tugon ni Tessa. Noong araw na iniwan mo ako sa ulan, may bahagi sa akin na tuluyang nagbago. At kanina, nang mawala ang tanging kanlungan namin ni Hope, parang tuluyan nang naglaho ang natitirang lakas ko. Ang kanyang boses ay mahina, halos parang bulong, ngunit ang bigat ng kanyang mga salita ay tila umalingaw-ngaw sa pagitan nilang dalawa. Sa labas ng silid, sa anino ng hallway, nakatayo si Valeria. Naririnig niya ang lahat. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa mag-iwan ito ng mapulang marka. Ang selos ay tila isang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Hindi ka pwedeng maoperahan, Teresita, bulong ni Valeria sa kanyang sarili. Dahil sa oras na gumaling ka, mawawala sa akin ang lahat. Kinuha ni Valeria ang kanyang cellphone at may tinawagan. Mommy, siguruhin niyo na hindi matutuloy ang operasyon. Sabihin niyo sa board of directors na bawal gamitin ang pondo ng kumpanya para sa isang scavenger. Sa loob ng silid, biglang nakaramdam ng paninikip ng dibdib si Tessa. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw.
Ang amoy ng kamatayan ay tila mas malakas na kaysa sa antiseptic. Hope, ang kuwintas, bulong ni Tessa bago tuluyang pumuti ang kanyang paningin. Ang tunog ng mahabang tilaok ng makina, isang diretsong linya sa monitor, ang huling narinig ni Micah bago siya mabilis na itinulak ng mga nurse palabas ng silid. Ang silid ay muling binalot ng isang mabigat at mapunong katahimikan matapos ang kaguluhan ng mga doktor. Ang amoy ng ozone mula sa defibrillator ay humalo sa matapang na amoy ng mga sariwang bulaklak na kadarating lang, isang dambuhalang kumpol ng mga puting lila na tila inilaan para sa isang punerarya. Ang bawat patak ng swero sa tubo ay tila isang dambuhalang orasan. Binibilang ang bawat segundong natitira sa hiram na buhay ni Tessa. Bumukas ang pinto ng walang tunog. Pumasok si Valeria. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit puno ng awtoridad. Wala si Micah. Abala ito sa pakikipag-ayos sa Board of Directors na pilit hinaharangan ng pondo para sa operasyon. Lumapit si Valeria sa kama. Tiningnan niya ang maputlang mukha ni Tessa. Ang mga labi nito ay halos asul na sa kakulangan ng oxygen. Kinuha ni Valeria ang isang gintong pluma mula sa kanyang bag at isang dokumento. "Gising ka na pala, Teresita," bulong ni Valeria nang makitang dahan-dahang gumalaw ang mga talukap ni Tessa. "Mabuti naman, para marinig mo ang sasabihin ko." Huminga ng malalim si Tessa. Bawat langhap ay tila may libu-libong tinik na bumabaon sa kanyang baga. Anong kailangan mo?" "I'm here to offer you a way out," wika ni Valeria habang inaayos ang buhok ni Tessa sa paraang tila nagmamalasakit, ngunit ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat nito. "Ang operasyong kailangan mo? Hindi iyan naaprubahan ng kumpanya, pero may personal akong pera, sapat para mabuhay ka at makalipat sa probinsya kasama ang anak mo." Inilapag ni Valeria ang dokumento sa ibabaw ng kumot. "Sign this. It's a voluntary surrender of parental rights. Ibibigay mo si Hope sa amin ni Micah. Kami ang magpapalaki sa kanya bilang isang tunay na okoro. Bibigyan namin siya ng lahat, edukasyon, pangalan, at kinabukasan na hinding-hindi mo maibibigay habang nagbebenta ka ng kamote sa kalsada." Nanlaki ang mga mata ni Tessa. Ang kanyang may sakit na puso ay tila nakaramdam ng isang matinding sipa ng galit. "Hinding-hindi ko ibibigay ang anak ko sa isang taong kasing sama mo." "Baduy mo, Teresita," pangungutya ni Valeria, ang boses ay puno ng parinig. "Isipin mo ang utang na loob. Iniligtas ka ni Micah sa ulan. Dinala ka niya sa pinakamahal na ospital. At ngayon, ako ang nag-aalok sa iyo ng buhay. Kung hindi mo ito pipirmahan, mamamatay ka rito. At kapag namatay ka, mapupunta pa rin si Hope sa amin. Pero bilang isang ulilang, walang kahit ano. Hindi ba mas mabuting ibigay mo na siya ngayon habang may makukuha ka pang pera para sa operasyon mo?" "Demonyo ka," garalgal na sabi ni Tessa. "I am a realist, Teresita," sagot ni Valeria. "Ang hiya mo ba ang papatid sa buhay mo? O ang pagmamahal mo sa anak mo ang magliligtas sa kanya? Huwag kang maging makasarili. Tumingin ka sa paligid mo. Ang telang ito, ang hanging nilalanghap mo, ang doktor na tumitingin sa'yo, lahat iyan ay galing sa amin. Wala kang pag-aari rito, kahit ang sarili mong hininga." Kinuha ni Valeria ang kamay ni Tessa at pilit na ipinahawak ang pluma. "Pirmahan mo na para matapos na ang paghihirap mo. Isipin mo, kapag gumaling ka, makakapagsimula ka uli. Malayo rito, malayo sa amin." Sa gitna ng panghihina, naramdaman ni Tessa ang malamig na metal ng pluma sa kanyang daliri. Tumingin siya sa pintuan, nagdarasal na sana ay pumasok si Micah o si Hope, pero walang dumating. Ang tanging naririnig niya ay ang ritmo ng makina na tila mabilis na tibok ng takot. "Ayaw ko," bulong ni Tessa. Pilit na ibinubuhos ang lahat ng lakas sa kanyang mga daliri. "Huwag kang matigas ang ulo." Ang boses ni Valeria ay naging matalas. "Mamamatay ka, Teresita. At kapag namatay ka,
Sisiguraduhin kong kahit ang pangalan mo ay hinding-hindi maaalala ni Hope. Sasabihin ko sa kanya na iniwan mo siya dahil mas mahal mo ang pride mo kaysa sa kanya. Dahan-dahang itinaas ni Tessa ang kanyang kamay. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkakataon, imbes na pumirma, ay idiniin niya ang dulo ng pluma sa braso ni Valeria. Hindi ito malalim, pero sapat para mapabitaw ang babae. Ang buhay ko ay hindi binibenta. Wika ni Tessa, ang bawat salita ay tila isang sumpa. At ang anak ko ay hindi kailanman magiging katulad mo. Namula sa galit si Valeria, akmang sasampalin niya ang mahinang si Tessa nang biglang bumukas ang pinto. Ngunit hindi si Micah ang pumasok. Isang nurse ang nagmamadaling pumasok. Hawak ang isang emergency radio. Ma'am, kailangan niyo pong lumabas. May sunog sa kabilang wing ng ospital. We need to evacuate the VIP floor. Nanlaki ang mga mata ni Valeria. Tumingin siya kay Tessa, pagkatapos ay sa dokumentong nahulog sa sahig. Sa gitna ng gulo, ang amoy ng usok ay nagsimulang pumasok sa ilalim ng pinto. Isang pamilyar na amoy para kay Tessa. Amoy ng Zone 4. Amoy ng pagwasak. Maiwan ka na rito, Teresita, sabi ni Valeria habang mabilis na tumatakbo palabas. Tignan natin kung ililigtas ka ng dangal mo sa gitna ng apoy. Naiwang mag-isa si Tessa. Ang usok ay dahan-dahang lumalapot. Binabalot ang silid ng isang madilim na kumot. Sa gitna ng takot, naramdaman ni Tessa ang isang bagay sa kanyang dibdib. Ang kuwintas ni Hope na naiwan sa kanyang unan. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Hope, anak. Ang monitor sa tabi niya ay nagsimulang maglabas ng mabilis na babala. Ngunit sa pagkakataong ito, ang puso ni Tessa ay hindi tumitigil dahil sa takot, kundi dahil sa isang desisyong hindi na siya kailanman muling yuyuko sa mga Montenegro. Ang pasilyo ng ospital ay tila isang nagugulong dagat ng mga taong nagtatakbuhan, ngunit sa gitna ng ingay ng mga sirenang nagmumula sa labas at ang sigawan ng mga nurse, nanatiling nakatayo si Mika sa harap ng pintuan ni Tessa. Ang usok ay dahan-dahang gumagapang sa kisame, isang maitim at malapot na paalala ng apoy na tumupok sa Zone 4 na tila hinahabol sila hanggang dito sa kanilang marangyang taguan. Sir! Sir Mika! Kailangan na nating lumabas! Sigaw ni Paolo habang hinihila ang braso ng kanyang amo, ngunit hindi gumagalaw si Mika. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig, kung saan nakakalat ang mga piraso ng papel na binitawan ni Valeria. Ang dokumentong magtatakwil sa karapatan ni Tessa bilang ina. Dahan-dahan niyang pinulot ang papel. Ang bawat salita roon ay tila isang lason na tumatagos sa kanyang balat. Micah, let's go! My baby! Our baby is in danger. Ang usok na ito, masama ito sa pagbubuntis ko. Isang matinis na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Si Valeria, humihingal. Ang mukha ay balot ng kunwaring takot. Habang pilit na hinahatak si Micah, palayo sa silid ni Tessa. Tiningnan ni Micah ang kamay ni Valeria na nakakapit sa kanyang polo. Doon, nakita niya ang maliit na bakas ng tinta at bahagyang gasgas sa braso ng babae. Ang marka ng huling paglaban ni Tessa gamit ang pluma. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tila naging malinaw para kay Mika. Ang bango ng kanyang fiancé ay tila naging amoy ng nabubulok na kasinungalingan. Bitawan mo ako, Valeria. Malamig na utos ni Micah. What? Micah, are you choosing that scavenger over your own child? Over me? Sigaw ni Valeria. Ang kanyang boses ay puno ng gigil at kawalan ng pasensya. Hindi siya sinagot ni Micah. Tumalikod siya at pumasok sa silid ni Tessa na puno na ng usok. Doon, sa sulok ng kama, nakita niya si Hope. Ang bata ay hindi umiiyak. Nakaupo lang siya sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod at sa kanyang kandungan ay isang maliit na plastik na itim. Hope, anak, halika na.
Kailangan nating iligtas ang inay mo, sabi ni Mika. Ang boses ay puno ng panginginig. Tumingala ang bata. Ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa usok. Ngunit ang titig niya ay kasing talas ng katotohanan. Sir, kinuha niyo na po ang bahay namin. Kinuha niyo na po ang kariton ni inay. Pati po ba si inay? Kukunin niyo rin. Parang binuhusan ng kumukulong tubig ang puso ni Micah. Lumuhod siya sa harap ng bata. Hindi alintana ang init ng sahig. Hindi anak, pangako. Hinding-hindi ko siya hahayaang makuha ng kahit sino. Binuksan ni Hope ang kanyang hawak na plastik. Sa loob nito ay isang pirasong kamote. Maitim, sunog ang balat at puno ng abo. Ito ang huling kamoteng na iligtas niya mula sa kanilang nasunog na kariton bago sila dinala sa ospital. Gusto ko po itong ibigay sa inyo, bulong ni Hope. Sabi ni inay, ang pinakamasarap na kamote ay yung dumaan sa pinakamainit na apoy. Ito na lang po ang natitira sa amin. Please, iligtas niyo po si inay. Hinawakan ni Micah ang sunog na kamote. Ang init nito ay nanunuot sa kanyang palad. Isang matinding kaibahan sa malamig at malinis na buhay na kinalakihan niya. Ang bilyonaryong si Mika Okoro na kayang bumili ng pinakamahal na restaurant sa bansa ay nanginginig habang hawak ang isang pirasong sunog na pagkain mula sa isang batang wala nang matitirhan. Ito ang bitter irony na tumapos sa kanyang pag-aalinlangan. Ang yaman niya ay walang kwenta kung ang tanging pagkaing may aalok sa kanya ng sarili niyang anak ay simbolo ng pagkawasak na siya mismo ang may gawa. Binuhat ni Micah si Tessa na wala pa ring malay habang karga sa kabilang braso si Hope. Paglabas niya ng silid, hinarang siya ni Valeria at ng mga bodyguard ng mga Montenegro. You're making a mistake, Micah. Kapag lumabas ka sa pintong yan kasama sila, hinding-hindi ka na makakabalik sa pamilya natin. You will lose your inheritance. You will lose everything. Sigaw ni Doña Estrella, nakadarating lang. Ang kanyang mga perlas ay tila sumasakal sa kanyang leeg sa tindi ng galit. Tumingin si Mika sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Valeria. Lahat ng meron ako ay galing sa mga taong tinapakan nyo. Kung ang mawalan ng yaman ang kapalit ng pagiging isang tunay na tao at ama, ayos lang sa akin. And the baby, Micah? My baby? Pahabol ni Valeria, hawak ang kanyang tiyan. Tumigil si Micah at lumingon ng bahagya. Valeria, alam nating dalawa ang totoo. Ang tanging buhay na pinoprotektahan mo ay ang posisyon mo sa kumpanya. Huwag mong gamitin ang isang hindi totoong bata para sa ambisyon mo. Nanlaki ang mga mata ni Valeria. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila isang rebultong gawa sa chalk. Lumabas si Micah sa nag-aapoy na ospital. Dala-dala ang kanyang buong mundo. Ngunit sa kanyang pag-alis, hindi niya napansin ang isang itim na van na nakaparada sa labas. Sa loob nito, isang lalaki ang may hawak na kamera at isang folder na naglalaman ng mga dokumento ng demolisyon. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang. Ang liwanag ng umaga sa loob ng pay ward ng isang pampublikong ospital ay hindi kasing kinang ng sa VIP floor. Ngunit may dala itong init na tila humahalik sa balat. Amoy lumang floor wax, amoy ng murang sabon, at ang singaw ng maraming taong sabay-sabay na humihinga sa loob ng isang malaking silid. Malayo ito sa sterile at malamig na karangyaan ng pinanggalingan nila. Ngunit dito, sa gitna ng ingay ng mga electric fan, naramdaman ni Tessa na tila bumalik siya sa lupa. Dahan-dahang imulat ni Tessa ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay hindi ang puting kisame, kundi ang likod ng isang lalaking nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Hindi na ito ang Micah na nakasuot ng plansadong suit na gawa sa mamahaling tela. Ang kanyang suot na t-shirt ay lukot at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Tila ilang gabi nang hindi na nadadalaw ng suklay. Gising ka na, bulong ni Micah nang mapansing gumalaw si Tessa. Ang kanyang boses ay tila buhangin sa dalampasigan. Magaspang,
ngunit may dalang kapayapaan. Nasaan si Hope? Iyan ang unang tanong ni Tessa. Ang kanyang boses ay parang kalawang na naghahanap ng langis. Nasa cafeteria, kasama ni Paulo. Kumakain sila ng sopas. Huwag kang mag-alala, ligtas siya. Sagot ni Mika habang inaalalayan si Tessa na uminom ng tubig. Tumingin si Tessa sa paligid. Ang mga kama rito ay dikit-dikit. Tanging mga kurtinang kupas ang naghihiwalay sa bawat pasyente. Bakit tayo narito? Bakit hindi tayo nasa mansyon mo? Ngumiti ng mapait si Mika. Kinuha niya ang kamay ni Tessa. Ang kamay na puno ng kalyo mula sa pagtutulak ng kariton at inilapat ito sa kanyang pisngi. Wala na ang mansyon, Tessa. Wala na ang kumpanya. Tinanggalan ako ng posisyon ng board of directors dahil mas pinili ko kayo kaysa sa kontrata sa mga Montenegro. I am no longer the CEO of Okoro Real Estate. I am just Mika, isang lalaking gustong bumawi sa 7 taong pagkukulang. Tila tumigil ang mundo ni Tessa. Ang hiya na laging nakabara sa kanyang lalamunan ay napalitan ng isang matinding awa. Paano nagawa ng isang bilyonaryong isuko ang lahat para sa isang babaeng amoy uling? Ganito na lang ba ang halaga ko, Mika? Tanong ni Tessa. Ang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Ang sirain ang buhay mo para sa isang taong malapit ng mamatay? Hindi nasira ang buhay ko, Tessa. Ngayon lang ito nabuo, sagot ni Mika. Ngunit ang katahimikan ng sandaling iyon ay binuwag ng marahas na paghawi ng kurtina. Si Valeria ay nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding puot na pilit itinatago sa ilalim ng makapal na makeup. Kasunod niya ang ilang lalaking may hawak na kamera, mga reporter mula sa isang tabloid. Look at this, the great Mika Okoro, lounging in a charity ward with a gold digger. Sigaw ni Valeria. Ang kanyang boses ay puno ng parinig na sadyang ipinaririnig sa ibang mga pasyente. Mika, hindi ka ba nahihiya? Your mother is crying. I am pregnant with your child. And here you are, holding the hand of a woman who smells like trash. Valeria, stop this! Tumayo si Micah. Hinarangan niya ang mga kamera para protektahan si Tessa. Why should I? Dapat malaman ng buong mundo kung anong klaseng tao ang ipinalit mo sa akin. Humarap si Valeria sa mga kamera. This woman, Teresita Morales, used her child to blackmail Micah. Ginamit niya ang utang na loob para sipsipin ang yaman ng mga Okoro. Ang mga tao sa loob ng ward ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat tingin nila ay tila mga palasong tumatama sa dibdib ni Tessa. Ang kahihiyang nararamdaman niya ay tila mas masakit pa kaysa sa sakit ng kanyang puso. Umalis na kayo. Bulong ni Tessa, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa kumot. No, Tessa, hindi tayo aalis. Matigas na sabi ni Micah. Lumingon siya kay Valeria, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Valeria, iwan mo na ang checking yan. Alam nating lahat na hindi ka buntis. I have the medical records from the hospital you bribed. Kung hindi ka aalis ngayon din, ilalabas ko ito sa lahat ng news outlets. Natigilan si Valeria. Ang kanyang mukha ay unti-unting nawala ng kulay, tila isang pinturang nabasa ng ulan. Ngunit bago siya makaalis, isang matandang babae ang pumasok sa ward. Si Doña Estrella. Enough! Ang awtoridad sa boses ng matanda ay nagpatahimik sa lahat. Tumingin siya kay Micah. Pagkatapos ay kay Tessa. Micah, ito na ang huling pagkakataon. Come home now, or I will make sure this woman never gets the surgery she needs. I have already blocked all the charity funds in this city. Walang doktor ang hahawak sa kanya kung ayaw nilang mawalan ng lisensya. Ito ang bitter irony ng kapangyarihan. Sa kabila ng sakripisyo ni Mika, ang kamay ng kanyang ina ay mas mahaba pa kaysa sa kanyang pag-ibig. Tumingin si Mika sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa nangihinang si Tessa. Kinuha niya ang kanyang relo, isang antigong relo na pamana pa ng kanyang ama, at inilapag ito sa mesa sa tabi ni Tessa. Ipagbili mo ito, Tessa. It's worth millions, bulong ni Micah.
Gawin niyo ang operasyon. I'll handle my mother. Micah, wag, pigil ni Tessa ngunit huli na. Sumama si Micah sa kanyang ina at kay Valeria palabas ng ward. Iniwan ang isang silid na puno ng bulungan at isang babaeng may hawak na relong ginto na tila ba ito ay isang mabigat na pasanin kaysa sa biyaya. Cliffhanger. Habang tinitingnan ni Tessa ang relo, isang nurse ang lumapit sa kanya na may dalang sulat. Sa loob ng sulat, may isang litrato ni Hope na kinukuha ng mga hindi kilalang lalaki sa tapat ng cafeteria. Ang sulat na hawak ni Teresita ay tila isang pirasong yelo na nagpapatigas sa kanyang mga daliri, habang ang bawat hibla ng kanyang may sakit na puso ay tila hinihiwa ng isang mapurol na kutsilyo. Sa litratong kasama nito, nakita niya si Hope, ang kanyang munting anghel, ang tanging dahilan kung bakit siya humihinga, na isinasakay sa isang itim na sasakyan. Ang bata ay nakatingin sa kamera. Ang kanyang mga mata ay dilat sa takot at ang kanyang maliit na kamay ay pilit na inaabot ang hangin, tila hinahanap ang init ng yakap ng kanyang ina. Nakalimutan ni Tessa ang sakit sa kanyang dibdib. Nakalimutan niya ang turok ng mga karayom at ang amoy ng kamatayan sa paligid. Ang awa sa sarili ay biglang naglaho, napalitan ng isang nag-aalab na apoy na mas mainit pa kaysa sa uling na kanyang pinapaypayan gabi-gabi. Hindi niyo siya makukuha sa akin, bulong ni Tessa. Ang kanyang boses ay hindi nagaling sa isang pasyenteng malapit ng mamatay, kundi galing sa isang inang handang pumatay. Tumingin siya sa gintong relo ni Micah na nakapatong sa mesa. Ang kinang nito ay tila isang pangungutya sa kanyang kahirapan. Ito ang susi. Ito ang tanging sandata na iniwan sa kanya ng lalaking ngayon ay muling nakakulong sa ginintuang hawla ng mga Montenegro. Hindi siya tumawag ng nurse. Hindi siya humingi ng tulong sa mga doktor na binayaran ni Doña Estrella para manahimik. Dahan-dahang tinanggal ni Tessa ang mga swero sa kanyang kamay. Walang tunog ng pagtulo ng dugo, tanging ang dahan-dahang pagmantsa ng pula sa maputing kumot ang nagpapatunay ng kanyang sakripisyo. Sa bulwagan ng Manila Diamond Hotel, ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang amoy ng pinakamahal na champagne ay bumabalot sa hangin. Ito ang gabi ng anunsyo para sa muling pagbubukas ng Montenegro Land Development. Ang bawat panauhin ay nakasuot ng mga maskara. Hindi lamang ang mga maskarang gawa sa pelos at hiyas, kundi ang mga maskara ng pagkukunwari at kapangyarihan. Si Micah ay nakatayo sa gitna ng entablado, katabi si Valeria. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng bato. Ang kanyang katawan ay narito, ngunit ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa charity ward ng pampublikong ospital. Smile, Micah, bulong ni Valeria habang nakakapit ng mahigpit sa kanyang braso. The press is watching. Isipin mo na lang, ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Para sa ikabubuti ni Teresita. Nasaan ang anak ko, Valeria? Ang boses ni Micah ay parang kiskis ng bakal sa semento. She's safe. Basta maging mabuting fiancé ka lang ngayong gabi, makikita mo siya uli. Maybe even send her to a nice boarding school in Switzerland. Malayo sa dumi ng Maynila? Sagot ng babae. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng lason. Ngunit ang katahimikan ng marangyang pagtitipon ay biglang nabasag ng bumukas ang malaking pintuan ng ballroom. Walang tunog ng pagsabog, tanging ang biglang pagpasok ng mainit at malansang hangin mula sa labas ang nagpalingon sa lahat. Isang babae ang nakatayo sa pintuan. Hindi siya nakasuot ng mamahaling gown. Ang suot niya ay ang kupas na duster na suot niya sa ospital, na tinakpan niya ng isang lumang jacket. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga paa ay nakasuot lamang ng tsinelas na puno ng putik. Ang amoy ng gamot, amoy ng uling, at amoy ng pawis ay humalo sa bango ng sandalwood at rosas. Ito ang bitter irony ng gabi. Ang pinakainaayawang katotohanan ay pumasok sa gitna ng pinakamagarang kasinungalingan.
Tessa, sigaw ni Mika, tangkang lalapit, ngunit pinigilan siya ng mga bodyguard ni Doña Estrella. Naglakad si Tessa sa gitna ng red carpet. Ang bawat hakbang niya ay nagiiwan ng mantsa ng putik. Tinitingnan siya ng mga bilyonaryo na tila ba siya ay isang dumi na pumasok sa kanilang malinis na mundo. Ngunit si Tessa ay hindi yumuyuko. Ang kanyang hiya ay wala na. Ang tanging natitira ay ang kanyang dangal. Ibalik niyo sa akin si Hope, wika ni Tessa. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang kulog na umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Security! Get this madwoman out of here! Sigaw ni Doña Estrella. Ang kanyang mga perlas ay nayayanig sa tindi ng galit. Tumigil si Tessa sa harap ng entablado. Inangat niya ang kanyang kamay at doon ay kumikinang ang gintong relo ni Mika. Ito ang relong nagpapatunay na ang anak ko ay isang okoro. At ito naman, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang recorder. Ang boses ni Valeria Montenegro na nag-uutos na itago ang bata at huwag ituloy ang aking operasyon. Nanlaki ang mga mata ni Valeria. Ang kanyang maskara ng pagiging perfect fiancé ay dahan-dahang nagkakaroon ng lamat. You think your money can buy silence? Tanong ni Tessa habang nakatingin ng diretso sa mga kamera ng media na ngayon ay nakatutok na sa kanya. Maaaring wala akong pera, pero ang bawat patak ng dugo ko ay mas mahal pa kaysa sa lahat ng lupain nyo. Ibalik nyo ang anak ko o sisiguraduhin kong ang pangalang Montenegro ay magiging kasing dumi ng kanal na pinagkukunan nyo ng yaman. Sa gitna ng liwanag ng mga flash ng kamera, naramdaman ni Tessa ang muling pagkirot ng kanyang puso. Ang paningin niya ay nagdidilim, ngunit pilit niyang pinapanatili ang kanyang tindig. Hindi siya pwedeng bumagsak. Hindi siya papayag hanggat hindi niya naririnig ang boses ni Hope. Tessa, please. Stop this. Nasasaktan mo ang sarili mo. Pagsusumamo ni Micah, na nakawala na sa pagkakahawak ng mga gwardiya. Mas masakit ang mawalan ng anak kaysa sa anumang sakit na nararamdaman ko ngayon, Mika. Mahinang sagot ni Tessa. Sa sandaling iyon, nanghina ang kanyang mga tuhod at dahan-dahan siyang napaupo sa marangyang carpet. Sa kanyang kamay, patuloy na tumutugtog ang recorder. Ang boses ni Valeria ay malinaw na umaalingaw-ngaw sa silid. Unti-unting inilalantad ang mga lihim na matagal nang nakatago. Ang marangyang carpet ng Manila Diamond Hotel, na kulay pula gaya ng alak na iniinom ng mga elitista, ay dahan-dahang nababasa ng dugo mula sa kamay ni Tessa. Ang amoy ng bakal mula sa sariwang dugo ay humalo sa bango ng mga bulaklak na tila naging amoy ng isang burol. Ang bawat pagkutitap ng mga kamera ng media ay tila mga kidlat na naglalantad sa bawat dumi, bawat lamat at bawat kasinungalingan sa mukha ng mga Montenegro. Tessa, ang sigaw ni Micah ay bumasag sa katahimikan ng bulwagan. Wala na siyang pakialam sa mga reporter, sa kanyang ina, o sa bilyon-bilyong pisong mawawala sa kanya. Lumuhod siya sa tabi ni Tessa, diring-diri sa sarili, habang nakikita ang putik mula sa tsinelas ni Tessa na kumakapit sa kanyang mamahaling suwit. Sa speaker ng hotel, ang boses ni Valeria ay patuloy na umaalingaw-ngaw mula sa recorder. Siguraduhin niyo na hindi matutuloy ang operasyon. Ibibigay mo si Hope sa amin o mamamatay ka rito. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa mukha ng bawat panauhin. Ang mga high society na kanina lang ay nagtatawanan ay tila mga estatwang hindi makagalaw sa tindi ng gigil at gulat. Kasalanan niya iyan. She's a liar. Isang baliw na pumasok dito para sirain ako. Sigaw ni Valeria. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang reyna. Ang kanyang makeup ay nagsimulang kumalat dahil sa pawis ng takot. Tila isang maskarang natututunaw sa init ng katotohanan. Tumigil ka na, Valeria. Humarap si Mika sa mga kamera. Hawak ang dugo ang kamay ni Tessa. Ito ang babaeng minahal ko. Ito ang anak ko na kinidnap nyo. Kung akala nyo ay mapapatahimik nyo ang katotohanan gamit ang pera nyo, nagkakamali kayo. Mika, anak, huwag kang magpadalos-dalos.
Pagsigaw ni Doña Estrella, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na gumuho ang kanyang imperyo. Think about our reputation. Reputation? Isang mapait na tawa ang kumawala sa labi ni Micah. Ang reputation niyo ay nakatayo sa mga bangkay ng mga taong dinurog niyo sa Zone 4. Wala na akong ina, Doña Estrella. At wala na rin akong fiancé. Biglang dahan-dahang idinilat ni Tessa ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo. Tila nakatingin sa ilalim ng tubig. Micah, si Hope. Hanapin mo si Hope. Nahanap na namin siya, Tessa. Bulong ni Paulo na kadarating lang, hinihingal. Sa likod niya, isang pulis ang may dalang folder. Nahanap namin ang itim na van sa parking lot ng hotel. Ligtas ang bata. Nang marinig iyon, tila isang mabigat na pasanin ang nawala sa dibdib ni Tessa. Ngunit ang kanyang puso, na pagod na sa 7 taon ng pagtitiis, ay tila ayaw na talagang lumaban. Ang bawat tibok nito ay tila isang paalam. Security! Get them out! Muling sigaw ni Valeria, ngunit wala nang gumagalaw na guard. Ang bawat tao sa hotel ay nakatingin sa kanya nang may pandidiri. Ito ang karma na hindi kayang bayaran ng kahit anong ginto. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong ng sabay-sabay, tila mga buwayang nag-aabang sa dugo ang karne. Si Valeria ay napasandal sa pader. Ang kanyang puting gown ay sumabit sa isang matulis na dekorasyon at napunit, isang simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak mula sa pedestal. Micah, dalhin mo na siya sa ospital. Now! Utos ni Paulo. Binuhat ni Micah si Tessa. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito karga bilang isang limos, kundi bilang kanyang buhay. Habang naglalakad siya palabas ng ballroom, ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bakas ng dugo at putik sa gitna ng karangyaan. Iniwan niya ang mga Montenegro na nilalamon ng sarili nilang kahihiyan. Iniwan niya ang yaman na tila naging abo sa kanyang paningin. Ang tanging mahalaga ay ang init ng katawan ni Tessa na unti-unti nang lumalamig sa kanyang mga braso. Huwag kang bibitiw, Tessa, bulong ni Micah habang tumatakbo patungo sa naghihintay na ambulansya. 7 taon tayong nawala sa isa't isa. Hindi ko hahayaang maging huling gabi natin ito. Sa labas ng hotel, ang ulan ay muling bumuhos, isang malakas na ulan na tila gustong hugasan ang lahat ng dumi ng Maynila. At sa loob ng ambulansya, hawak ni Hope ang kamay ng kanyang ina, habang ang gintong kuwintas ay nagniningning sa ilalim ng malamig na ilaw ng sasakyan. Ang loob ng ambulansya ay balot ng malamig na asul na liwanag na nagmumula sa mga kagamitang medikal, tila isang kabaong na gawa sa salamin at bakal. Amoy yodo, amoy tuyong dugo, at ang matapang na amoy ng ulan na nananatili sa basang damit ni Micah. Sa labas, ang daing ng sirena ay tila isang mahabang buntong hininga ng lungsod. Isang panaghoy na humihingi ng tawad sa langit para sa lahat ng kawalang katarungang nangyari sa ilalim ng mga anino nito. Nakaupo si Micah sa tabi ng stretcher, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Tessa. Ang kamay na iyon, na dati ay mainit at puno ng buhay sa tuwing nag-aabot ng supot ng kamote, ay kasing lamig na ngayon ng marmol. Inay, wag po kayong matulog. Birthday ko pa po, di ba? Sabi niyo kakain tayo ng cake. Bulong ni Hope. Ang bata ay nakasiksik sa sulok, yakap ang kanyang sarili, habang ang mga luha niya ay dahan-dahang pumapatak sa kanyang gintong kuwintas. Tumingin si Micah sa monitor. Ang bawat guhit ng tibok ng puso ni Tessa ay tila isang mahinang sinulid na pilit na hinahatak ng tadhana. Ang bawat beep na dati ay tunog lamang ng makina, ngayon ay tila boses ng kamatayan na bumibilang ng oras. Kakaunti na lang, Tessa. Konting tiis na lang, pagsusumamo ni Micah. Ang bilyonaryong dati ay kayang magpaikot ng mga dambuhalang kumpanya sa isang kumpas lang ng kamay. Ngayon ay walang magawa, kundi panoorin ang bawat mababaw na hininga ng babaeng mahal niya. Ito ang bitter irony ng kanyang kapangyarihan. Ang lahat ng bilyon sa kanyang bank account ay hindi kayang bumili ng kahit isang malalim na paghinga para kay Tessa.
Pagdating sa St. Jude Medical Center, ang pinakamahal at pinakamagaling na ospital sa bansa, ang bawat hakbang ng mga nurse at doktor ay tila isang mabilis na sayaw ng kamatayan. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher sa makintab na sahig ay tila isang babala. Mr. Okoro, we need to prep her for surgery immediately. Ang heart blockage niya ay umabot na sa critical na level. Saad ng chief surgeon, ang boses ay puno ng pagmamadali. Gawin niyo ang lahat. I don't care about the cost. Isang gasgas lang sa kanya. Sisiguraduhin kong babagsak ang ospital na ito. Ang boses ni Micah ay bumalik sa pagiging CEO. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot na tila isang batang nawawala. Habang isinusulong si Tessa patungo sa operating room, dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, nakita niya si Micah at Hope. Micah, mahina niyang tawag. Nandito ako, Tessa. Nandito ako. Ang mga tao sa Zone 4. Huwag mo silang pababayaan. Bulong ni Tessa. Kahit sa pintuan ng kamatayan, ang iniisip pa rin niya ay ang mga taong kasing hirap niya. Huwag kang maging katulad nila. Pangako, Tessa. Pangako. Just fight for us. Fight for hope. Sagot ni Micah habang hinahalikan ng noo ni Tessa na amoy pawis at sakit. Bumagsak ang pinto ng operating room. Ang pulang ilaw sa itaas nito ay tila isang nagbabagang uling. Isang paalala ng buhay na pinagdaanan ni Tessa. Naiwang nakatayo si Micah sa hallway. Ang kanyang puting polo ay hindi na puti. Ito ay mantsado ng putik ng eskinita, dugo ng hotel, at luha ng kanyang anak. Naupo siya sa matigas na bench ng ospital. Ang parehong bench na dati ay diring-diri siyang upuan sa pampublikong ward. Ngayon, ang lamig ng bakal na ito ay tila isang yakap ng katotohanan. Sa kabilang dako, sa mga balita sa telebisyon na nakasabit sa lobby, ang mukha ni Valeria ay nakabandera. Ang headline, Montenegro High-Risk Exposed, Scandal at the Gala. Ang kanyang karangyaan ay tuluyan ng gumuho. Ang mga pulis ay naghihintay na sa labas ng hotel para sa kaso ng kidnapping at attempted murder. Ngunit para kay Micah, ang ingay ng mundo ay wala na. Ang tanging naririnig niya ay ang katahimikan ng hallway at ang mahinang paghikbi ni Hope na nakatulog na sa kanyang kandungan. Ang gintong relo na iniwan ni Tessa sa hotel ay nasa kanyang bulsa, mabigat at tila nagpapaalala na ang oras ay hindi na niya pag-aari. Ang gabi ay tila walang katapusan. Amoy kape na malamig, amoy ng wax sa sahig, at ang amoy ng panalangin ng isang lalaking ngayon lang natutong tumawag sa Diyos. Ang pasilyo ng operating room ay tila isang katedral ng hapis at takot. Ang bawat patak ng disinfectant sa sahig ay tila nagpapatindi sa lamig na bumabalot sa mga buto ni Micah. Sa kanyang kandungan, ang mahimbing na pagtulog ni Hope ay ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas upang huwag bumigay. Ang bawat mahinang hilahil ng bata sa kanyang panaginip ay tila isang munting paalala na may isang buhay na nakasalalay sa kanyang katatagan. Dinukot ni Micah ang kanyang kamay sa bulsa at doon ay naramdaman niya ang isang bagay na matigas at magaspang, ang sunog na kamote na ibinigay ni Hope. Amoy uling pa rin ito, isang amoy na sumasagisag sa lahat ng pasakit na dinanas ni Tessa sa ilalim ng init ng araw at ulan. Ikinubli niya ito sa kanyang palad, hinahayaan ang bawat gas-gas ng balat nito na bumaon sa kanyang balat. Ito ang kanyang moneo, anchor, isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga stock market, kundi sa mga kamay na marunong magtiis para sa mahal sa buhay. Ang katahimikan ay binuwag ng marahas na tunog ng pagbukas ng elevator. Lumabas si Doña Estrella. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng galit at pait. Kahit sa gitna ng ganitong trahedya, ang kanyang suot na perlas ay nagniningning pa rin. Tila mga luha ng mga taong dinurog niya upang umangat sa lipunan. Micah, ano itong ginagawa mo? Ang mga reporters ay nasa labas. Ang stock ng Montenegro land
ay bumagsak na ng 10% sa loob lamang ng 1 oras. Ang boses ng matanda ay maugong. Walang pakialam sa katahimikan ng ospital. "Stop it, Mom! Just stop!" Mahinahon, ngunit matalim na sagot ni Micah. Hindi man lang niya tiningnan ang kanyang ina. "Wala na akong pakialam sa stocks. Wala na akong pakialam sa pangalan natin. Ang tanging mahalaga sa akin ngayon ay ang babaeng nasa loob ng silid na yan na pinatay niyo ng paulit-ulit sa loob ng 7 taon. You are ungrateful. Lahat ng tinatamasa mo, lahat ng telang suot mo ay galing sa amin." Singhal ni Doña Estrella. "Ang telang ito ay amoy dugo, Mom." Tumayo si Micah. Dahan-dahang inilapag ang ulo ni Hope sa malambot na una ng bench. Lumapit siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kapangyarihan na hindi na ituturo sa mga board meetings. "Ang yaman na ipinagmamalaki nyo ay amoy lupa. Ang lupang kinamkam nyo sa mga taong gaya ni Tessa. Kung kailangang maghirap ako kasama nila para lang makahinga ng malinis, gagawin ko." Sa sandaling yon, isang nurse ang lumabas mula sa operating room. Ang kanyang mukha ay balot ng pagmamadali. "Mr. Okoro, we need more blood. Ang pasyente ay nagkaroon ng internal hemorrhage, type O negative." "Ako, kunin niyo ang dugo ko." Mabilis na sagot ni Micah. "Pero sir, hindi po kayo pwedeng mag-donate ng ganun karami. Mahina rin po ang inyong pangangatawan dahil sa puyat." "I don't care. Kunin niyo lahat kung kailangan para lang mabuhay siya." Habang hila-hila si Micah patungo sa laboratorio, lumingon siya kay Doña Estrella. "Wag na wag mong hahawakan ng anak ko, Ma'am, dahil sa oras na lumapit ka sa kanya. Kakalimutan kong nanggaling ako sa sinapupunan mo." Sa loob ng recovery room, ang amoy ng kape at antiseptic ay tila naging amoy ng isang bagong umaga. Sa telebisyon sa lobby, ang balita ay patuloy na umagos. Si Valeria Montenegro ay tuluyan ng inaresto matapos lumabas ang mga ebidensya ng kanyang pakikipagsabwatan sa mga sindikato upang itago si Hope at ang peking medical records ng kanyang pagbubuntis. Ang kanyang pag-iyak sa harap ng mga kamera ay hindi na nakakuha ng awa, kundi ng matinding gigil mula sa publiko. Lumipas ang 4 na oras. Ang pulang ilaw sa ibabaw ng operating room ay dahan-dahang namatay. Ang bawat tinitig ng orasan sa dingding ay tila isang hatol. Lumabas ang surgeon, tinatanggal ang kanyang maskara. Ang kanyang mga mata ay pagod at may mga butil ng pawis sa kanyang noo na tila mga perlas ng pagsisikap. Napatingin si Micah na ngayon ay maputla dahil sa dami ng dugong ibinigay niya. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatutok sa bawat galaw ng labi ng doktor. "Doc, kumusta siya?" Tanong ni Micah. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Ang doktor ay hindi agad sumagot. Tumingin muna siya kay Hope na nagising na at ngayon ay nakahawak sa binti ni Micah. Pagkatapos, isang matipid na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "The surgery was a success, Mr. Okoro. She's a fighter." Ang puso niya ay tila may sariling hukbo na ayaw sumuko. "She's stable now." Bumigay ang mga tuhod ni Micah. Napaupo siya sa sahig, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa matinding pasasalamat. Ang healing ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga ugat, tila isang mainit na sabaw sa gitna ng tag-ulan. "Inay, gising na si Inay?" Tanong ni Hope. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. "Oo, anak, gising na ang inay at hinding-hindi na tayo muling maghihiwalay," sagot ni Micah habang niyayakap ang bata. Sa kabilang dako ng ospital, si Doña Estrella ay nakatayo sa dilim, mag-isa, habang ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pagtunog mula sa mga abogado. Ang kanyang imperyo ay gumuho, ngunit ang tunay na pamilya ni Micah ay nagsisimula pa lamang mabuo sa gitna ng amoy ng gamot at pag-asa. 6 na buwan ang lumipas. Ang amoy ng umaga sa labas ng kanilang munting kainan ay hindi na amoy ng estero o usok ng mga sasakyang nagmamadali. Sa halip,
Ang hangin ay balot ng bango ng bagong saing na kanin, ang anghang ng bawang na ginigisa sa kawali, at ang nanunuot na tamis ng inihaw na kamote. Ito ang Hope's Garden, isang maliit na espasyo sa kanto ng isang tahimik na subdivision, kung saan ang bawat dingding ay gawa sa kawayan at ang bubong ay sapat na para itaboy ang ulan. Nakasuot si Tessa ng isang malinis na apron. Ang kanyang mga pisngi ay mayroon ng bahagyang pamumula, hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa dugong malayang dumadaloy sa kanyang bagong puso. Ang bawat pagtibok nito ay hindi na isang kaba, kundi isang awit ng pasasalamat. Inay, heto na po ang mga balat ng kamote. Ilalagay ko na po sa compost. Sigaw ni Hope habang tumatakbo. Ang kanyang gintong kuwintas ay tumatalbog sa kanyang dibdib, nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Dahan-dahan lang anak, baka ka matisod, paalala ni Tessa. Ang kanyang boses ay malinaw, wala na ang garalgal ng sakit at pagod. Mula sa kusina, lumabas si Mika. Wala na ang kanyang mamahaling suit na nagkakahalaga ng bilyon. Nakasuot na lamang siya ng simpleng puting t-shirt at maong. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging panulat lamang ang hawak, ngayon ay may mga bahagyang paltos mula sa pag-aayos ng mga lamesa at pagbubuhat ng mga sako ng uling. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang uri ng ningning na hindi kayang bilhin ng kahit anong stock market sa mundo. Tessa, tapos ko na itong ayusin sa likod, sabi ni Paulo. Marami raw order para sa merienda mamaya. Saad ni Mika habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang isang lumang bimpo. Lumapit si Tessa at kinuha ang bimpo mula kay Mika. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mukha ng lalaki. Ang hiya na dati ay naglalayo sa kanila ay napalitan na ng isang malalim na pag-unawa. Napapagod ka na ba, Mika? Mula sa aircon na opisina, napunta ka rito sa initan ng kusina? Tanong ni Tessa. Ang kanyang titig ay puno ng awa na may halong paghanga. Hindi ako napapagod, Tessa. Ngayon lang ako nakakahinga ng malinis. Ang bawat pawis ko rito ay mas masarap sa pakiramdam kaysa sa bawat milyon na kinita ko noon sa pagdurog sa pangarap ng iba. Sagot ni Mika, sabay hawak sa kamay ni Tessa. Ang kanilang mga kamay, ang isa ay puno ng kalyo mula sa hirap at ang isa ay nagsisimula pa lang matuto sa tunay na buhay, ay nagtagpo sa gitna ng init ng hapon. Sa isang luma at maliit na telebisyon sa sulok ng kainan, lumabas ang huling balita tungkol sa mga Montenegro. Si Valeria ay formal ng hinatulan ng pagkakakulong habang ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno dahil sa mga ilegal na transaksyon. Si Doña Estrella ay balitang nakatira na lamang sa isang maliit na kondo, mag-isa, habang ang mga perlas niya ay unti-unti nang ibinebenta para pambayad sa mga abogado. Ito ang karma na hindi dumarating ng may ingay, kundi dumarating ng may katahimikan ng paglimot. Inay, tignan niyo po, ang ganda ng langit. Turo ni Hope sa papalubog na araw. Ang kulay kahilat lila sa abot tanaw ay tila isang painting na inilaan para sa kanila. Dahan-dahang sumandal si Tessa sa balikat ni Mika. Naramdaman niya ang matatag na tibok ng puso ng lalaki. Ang pusong nagbigay sa kanya ng dugo noong siya ay nasa bingit ng kamatayan. Ang gintong kuwintas ni Hope ay hindi na simbolo ng isang nawawalang ama o ng isang masakit na nakaraan. Ito na ang simbolo ng isang pamilyang dumaan sa pinakamainit na apoy ng pagsubok upang maging kasing tibay ng bakal at kasing kinang ng tunay na ginto. Salamat, Mika, sa pagpili sa amin, bulong ni Tessa. Salamat, Tessa, sa pagturo sa akin kung paano magmahal ng walang presyo. Sagot ni Micah, sa gitna ng amoy ng inihaw na kamote at ang tawanan ng kanilang anak, ang katahimikan ng gabi ay dahan-dahang lumalapit. Wala nang takot sa bukas, wala nang ulan na kailangang katakutan. Dahil sa dulo ng lahat ng pait, ang tanging natitira ay ang tamis ng paglaya. Paglaya mula sa yaman na walang puso at paglaya tungo sa pag-ibig na walang hangganan.
Ang kariton ng kamote na dati ay tinutulak ni Tessa sa baha ay hindi na nawala. Ito ay naging bahagi na ng dekorasyon ng kanilang kainan. Isang paalala na sa bawat kula ng kamote na nagmula sa ilalim ng lupa. May isang kwento ng pagsusumikap na handang bumangon at nagniningning sa ilalim ng araw. Ang ginto ay hindi lamang nakukuha sa mina. Kung minsan, ito ay matatagpuan sa gitna ng uling. Kung sapat ang iyong tapang na hawakan ang init nito.